ipinapahayag, Kabanata 19, versikulo 1 hanggang 10, na ito po ang sinasabi at ipinapahayag ng ating Panginoon. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito, Hallelujah! Ang kaligtasan, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon, okay na mula sa nasusunog na lungsod. At verse 3, muli silang umawit, Hallelujah! Walang tigil na tataas ang usok na mula sa nasusunog na lungsod. Ang 24 na matatandang pinuno at ang 4 na nilalang ng buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, Amen! Hallelujah! May nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya. Dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkatapos ay narinig ko ang para sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong na rumaragas ang tubig at dumadagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inaanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinuktong pa niya. At ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid na nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo sapagkat pagpapatotoo tungkol kay Jesus ang diwa ng propesiya. Salamat po ng marami sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo maupo, sabihin mo sa katabi mo, wow, you look good. Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na. At tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, you are blessed. Sabihin mo sa kanya, pinagpala ka. At sabihin mo naman sa sarili mo, I am blessed. I am blessed. Praise the Lord. So handa na ba tayo na makinig ng salita ng ating Panginoon? Hallelujah. Excited na ba tayo sa mga ipapahayag o mensahe ng ating Panginoon na sasabihin sa atin? Amen? Amen. Pwede ba nating palakpakan ng malakas yung ating Panginoon? Yan lang ba yung kaya nating ibigay na malakas na palakpak? Pwede bang may kasamang sigaw yung palakpak natin? Hallelujah! Amen. Praise the Lord. So ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay A Marriage Made in Heaven. Wow! Praise the Lord. Di ba? Kung meron palang kasalan, magaganap. Kaya doon sa mga hindi nakaranas ng kasal, di ba? Meron dyan
na minsan, mga tao o mga kapatiran na talagang nagkaroon na ng edad, umabot na siya sa kanyang edad na talagang hindi na pwede, hindi siya nakaranas na lumakad doon sa carpet, di ba? Hindi siya nakaranas na magsuot ng magandang gown, mga kapatid, dito sa lupa. Pero sa langit pala ay meron ding kasalan na nagaganap. Amen? Kaya nga, doon sa mga mag-girlfriend o mag-boyfriend dyan, so pangarapin natin na hindi lang dito tayo ikakasal. Kung hindi, pangarapin natin na sa langit ay tayo ay makaranas din ng kasal. Di ba? Yung marriage, di ba? Doon ikakasal. So napakaganda po ng title natin ngayon, A Marriage Made in first week of the month, nitong October, kung sino man ang nakakaalala, di ba, itinuro ko yung 6 na katotohanan kung ano yung magiging buhay natin pagdating doon sa Heavenly City. Di ba? So doon makikita natin sa chapter 22 ng Revelation. So bago pala ito, mga kapatid, mangyari yung magiging buhay natin doon, tayo pala ay lalakad muna kasama ang ating Panginoon. Tayo pala ay ikakasal muna sa ating Panginoon, doon sa groom. No? Tayo yung mga bride na pakakasalan ng ating Panginoon. At doon sa tinuro ko nung nakaraan, nakita natin na yung ating eternal life ay mai-enjoy natin doon. Pagdating doon sa Heavenly City. And then, yung mga pinersecute, yung mga isinumpa at yung mga makasalanan ay hindi na rin natin makakasama. Doon din ay itinuro na pagdating doon ay makikita na natin ng harapan ang ating Panginoon. At doon ay wala tayong gagawin kung hindi magpuri, sumamba sa ating Panginoon. So connected pa rin sa ituturo natin ngayon na kung papansinin natin, sa binasa nating salita ng ating Panginoon, maraming tao ang nagsisigawan. Na kung saan sumisigaw sila ng hallelujah, hallelujah, hallelujah. So yun pala yung gagawin natin. At napakaganda ng ating kinanta na connected pa rin, mga kapatid. Ibig sabihin, iisang espiritu talaga na kumikilos ang banal na Espiritu Santo sa oras na ito. Na kung saan, doon sa ating sela, ang ating mga worship leader ay patuloy na nagpupuri. Patuloy na sumasamba sa ating Panginoon na kung saan wala silang sinisigaw kung hindi yung hallelujah, hallelujah, hallelujah na pagsamba sa ating Diyos na sinasamba, sa ating Diyos na buhay. Kaya nga mga kapatid, kung titignan po natin, patuloy na talagang kumikilos ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen ba? Amen. Praise the Lord. So dito po, mga kapatid, sa ating pag-aaralan ngayon, itinala ni Apostle John. Sino nakakilala kay Apostle John? Yung kinausap ng ating Panginoon na binigyan ng mga kapahayagan dito sa Revelation. Sabi diyan, itinala ni Apostle John ang pangitain ng masayang pangyayari sa langit. Wow, di ba? Kung yun dito sa lupa, di ba? Yung mga ikinakasal talagang ang sasaya nila, di ba? Talagang grabe. Kapag sila ay dumating na, talagang sila ay magbabaw na, talagang sila ay magkakasundo na, ikakasal na sila, haharap na sila, ay talagang excited na sila. How much more, mga kapatid, kapag tayo ay ikakasal na sa talagang groom? Yeah? Amen? Gusto ba nating ikasal pagdating natin sa langit? Gusto ba nating ikasal pagdating natin sa langit? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung maganda yung ikakasal, yung isusuot mo dito sa lupa, mas maganda pagdating doon sa langit na ipakikita ng ating Panginoon. Kaya yan, yung pangyayari sa langit. Ibig sabihin, pinupuri ng napakaraming tao ang kordero ng Diyos. Sino yung kordero ng Diyos? Na sinasabi dito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Siya yung kordero ng Diyos. The Lamb of
God, mga kabatid. Amen? Amen ba? Amen? Handa na ba tayong ikasal? Amen. Kaya kaway-kaway doon sa mga hindi nakaranas ng kasal. Pangarapin mo na doon ka ikakasal sa langit. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, number 1. Sabi diyan, rejoicing for His true and just judgment. Ibig sabihin, nagsasaya sila. Ibig sabihin, nandoon yung na yung judgment na naganap. Dahil ang mga tao doon sa langit ay patuloy na nagsasaya. Bakit? Kasi nga nahatulan na yung mga talagang hindi gumagawa ng hindi kalooban ng ating Panginoon. Hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sabi diyan, rejoicing for His true and just judgment. Ibig sabihin, nagsasaya sa kanyang totoo at makatarungang paghatol. Sino yung matol? Yun na yung ating Panginoon. The reason for the judgment, ano ba yung dahilan ng paghatol? Ano ba yung dahilan? The reason for the judgment. Sabi diyan, the false religious system is condemned. Yun yung mga peke. Yun yung mga hindi totoo, mga kapatid, na sistema ng reliyon ay hinahatulan dahil sa pagsira sa mundo. Di ba dito sa ating mundo, maraming mga nangyayari, maraming nagaganap, o maraming mga bagay-bagay tayong nakikita, o marami tayong mga bagay-bagay na nararanasan, na kung saan ang kaaway, dito siya kumikilos sa mundong ating ginagalawan. Marami siyang mga sinisira, even mga mananampalataya, even mga tao dyan sa ating kapaligiran, talagang nagdo-double time siya para sirain o ang tao ay mapunta talaga sa kapahamakan, mga kapatid. Ngunit, nung ijinad sila ng ating Panginoon, doon nakita talagang ang Diyos natin ay talagang makatotohanan. Nagagawin niya na ang kanyang mga hinirang, na ang kanyang mga lingkod ay hindi niya talaga pababayaan na manatili dito sa lupa. Kaya totoo, mga kapatid, na tayo ay talagang mapupunta doon sa langit. At dalawa lang naman yung ating pupuntahan, mga kapatid. Pero dito, ipinapakita ng ating Panginoon na kung tayo nga talaga ay gumagawa at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, ano tayo? Talagang pasok tayo, mga kapatid, doon sa mangyayari. Ibig sabihin pala, marami palang mga bagay-bagay na mangyayari pagdating natin doon sa kalangitan. Kaya nga, isipin na lamang natin o i-picture natin na kung saan tayo ay nahihirapan dito. Minsan, may mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay. So, ibig sabihin, ito pala, na nangyayaring ito ay pansamantala lamang, mga kapatid. Na kung saan, doon sa langit ay pangwalang hanggan na. Doon na natin talaga mararanasan. Yun yung sinasabi na ang huwad na sistema ng reliyon ay hinahatulan dahil sa pagsira sa mundo. Bakit? Sabi diyan, sa verse 1 and 2, pagkatapos nito, ng Panginoon. So yun lang po, no, mga kapatid. So yan po, dahil yung reyna ng kahalayan, ano ba yung kahalayan dito na mga sinasabi? Di ba? Marami naman talagang ginagawa ang kaaway para ang tao ay talagang
mapunta doon sa mga temptation, sa mga kasamaan, mga bagay-bagay na talagang hindi naman kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ibig ko lang sabihin, mga kapatid, meron at meron talaga na kikilos at kikilos na mga reyna ng kahalayan sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, dapat aware tayo sa mga ganoong bagay. Hindi tayo dapat na nakukontento na tayo ay nagsisimba lamang, hindi dapat tayo ay nakontento na tayo ay umaattend ng Bible study. Dapat yung koneksyon natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ay patuloy na nakakabit, nakakonect tayo. Sa papaanong paraan dapat parati tayong nananalangin sa Kanya, parati tayong nagbabasa ng Kanyang salita para yung ating spiritual na buhay ay talagang maging matatag at maging matibay. Kung hindi, makakapasok ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng Kanyang kahalayan, mga kapatid. So, ibig sabihin, kapag tayo ay mahina, kapag tayo ay lobat, kapag tayo ay hindi nakakunig sa ating Diyos na buhay, madali tayong madaya. Madali tayong matukso, lalo na sa laman. Di ba? Lust of the flesh. Yan yung talagang kalaban natin. Lust of the flesh. Gustong-gusto ng ating laman na talagang gusto nito parating masasarap. Di ba? Masarap na pagkain. Kapag hindi na nagluto, order na lang. So, ibig sabihin, yung pala yung mga ginagawa, lust of the eyes, di ba? Kaya nga dapat medyo iniingatan na rin natin yung ating mga sarili. Amen? Amen? Dapat bawas-bawas na rin tayo sa rice. Amen? Amen ba? Kaya nga ako, half rice na lang yung kinakain ko eh. Half rice na lang mga kapatid. Half rice cooker. Di ba? So, sabi sa akin, Pastor, nagda-diet na ako ngayon. Bakit? Ako, ang kinakain kong kanin ngayon, half price na lang. Talaga, half price. Anong half price? Half price cooker. Okay ba? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. So yun, no? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So yan po, mga kapatid, kaya kailangan maging maingat tayo sa ginagawa ng kaaway. Kung gusto natin tayo ay pakasalan ng ating Panginoon, so kailangan gawin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Na kung saan nakita natin, ang dami pala mga kapatid. Ibig palang sabihin na kapag tayo ay lumalakad na kasama yung groom, na walang iba kundi yung ating Panginoon, madami pala sa palibot natin na kung saan nagpupuri sila, sumasamba sila, no? Pinapalakpakan. So, di ba, imaginein natin na tayo ay lalakad na kung saan kasama natin ang ating Panginoon. Di ba, ang sarap, mga kapatid? Amen ba? Amen. Sinong ayaw nun? Taas ang kamay. Kala ko meron magtataas. So, yan, no? Number 2. Be rejoicing over the judgment, sabi dyan. No? Ang pagsasaya sa paghatol. Verse 3 and 5, sabi dyan, their song consists of one great, grand, and glorious words. Sabi dyan, no? Ang kanilang kanta ay binubuo ng isang mahusay, dakila at maluwalhating salita. Ibig sabihin pala, yung kanilang mga inaawit talagang para doon sa ating Panginoon na kung saan sila ay patuloy na nagpupuri, naroon yung kanilang kagalakan, naroon ang kanilang kasiyahan, mga kapatid, na kung saan napakasarap, mga kapatid, at talagang mai-imagine mo yung mangyayari sa iyo kapag ikaw ay naroon na sa langit. No? Mga kapatid. So yan po, sabi diyan sa aklat ng Pahayag, verse 2 and 5, sabi diyan, muli silang umawit, no? Kaya pala, dito pala kailangan talaga i-practice na natin na tayo talaga ay magpupuri. Talagang napapractice na natin yung pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon. Dahil sabi diyan, muli silang umawit, hallelujah, walang tigil, tataas ang usok na mula sa nasusunog na lunsod. Galing. Diba? Ibig sabihin, yung lunsod na yun na yung hinatula ng ating Panginoon, yung mga masasama. Kaya nga sabi ko, di ba, sa Heavenly City, wala nang mga masasama. Wala nang mga
isinumpa. Puro talagang ang naroroon ay talagang mga matuwid na lang yung mga gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Talagang pili. At dito rin madadaanan natin mamaya yan. No? No? Sabi diyan, muli silang umawit. Hallelujah. Walang tigil na tataas ang usok na mula sa nasusunog na lungsod. Ang 24 na matatandang pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, Amen and Amen. Mga kapatid, medyo sinerge ko itong 24 na sinasabi dito na matatandang pinuno, na matatanda, elder, ibig sabihin, pero nakita ko walang tinabing pangalan. Pero nagbigay siya ng mga verses na makikita yan sa Isaiah, na binanggit din, na makikita yan sa Ezekiel, na kung saan sila yung mga talagang nagpupuri, sila yung mga elder doon sa kalangitan, na talagang nagpupuri, at yung 4 na buhay na nandoon lang sa trono ng ating Panginoon. Doon lang sila, mga may pakpak din sila, parang mga anghel din sila, yung binabanggit diyan, mga kapatid. Kaya sabi diyan, ang 24 na matatandang pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Gagamitin natin. Sabi diyan, sa verse 6, 7, 8, and 9, pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao. Parang ugong na rumaragas ang tubig at dumadagundong ang mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, Hallelujah, sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, maggalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kasintahang babae ang kanyang sarili. Amen? Diba? Tayo yung kasintahan ng ating Panginoon. Diba? Sino ba yung ayaw nito? Diba? Lahat naman tayo gusto natin na tayo ay ikasal. At sabi diyan, sa verse 8, ito na, binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Wow! Di ba, mga kapatid? Ang lino ay ang mabubuting gawa na hinirang ng Diyos. Ibig palang sabihin, kapag ikaw pala ay binihisan noong puting-puti na yon, ibig sabihin talagang righteous ka na. Ikaw yung pasok. No? Pasok ka. Ibig sabihin, yung panliligaw natin sa ating Panginoon, sinagot niya na tayo. Diba? Ito na ngayon, nag-propose na siya ngayon sa atin, na kung saan pakakasalan niya na tayo. At bibihisan niya na tayo ng puting lino. Ibig sabihin, tayo talaga ay perfect na sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Ang tanong, di ba? Ang tanong, pakakasalan, maano ba tayo, pakakasalan ba kaya tayo ng ating Panginoon? Pasok ba tayo doon sa kanyang mga sinasabi sa atin o mga bagay-bagay na ginagawa, mga kapatid? God knows, di ba? Ikaw at si Lord lamang ang nakakaalam. Kaya nga, maraming pagtuturo, maraming pagpapaalala, maraming pag-aaral, na wag po tayong maging kontento. Matagal pa yan. Wala yan. Matagal na sinasabi yan na darating ang Panginoon. Malayo pa yan. Okay yan. Gandang-ganda nga dito. Wag po tayong pakontento, mga kapatid. Dahil darating at darating ang ating Panginoon. Kaya lang ang tanong, pag dumating ang ating Panginoon, handa ba tayo na magpakasal sa Kanya? Ready ba tayo na lumakad doon sa harpet na napakaganda? Handa ba tayo? O ma-experience ba natin na tayo talaga ay susuotan ng puting-puting damit na lino, mga kapatid?
God knows sa bawat isa. Alam natin kung ano yung katayuan natin sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga, reminder, pagpapaalala na ang Diyos ay patuloy na nire-remind, hindi para tayo ay takutin, hindi tayo ay para panghinain, kung hindi para tayo ay paalalahanan at dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Kung bakit parati niya tayong pinapaalalahanan. Ayaw niya na sa kanyang pagdating ay hindi niya tayo makasama at hindi niya tayo pakakasalan. Amen? Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! So iyon, mga kapatid, binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Hinirang ng Diyos, ibig sabihin, tayo yun, mga kapatid. Tayo yung sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. At verse 9, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Wow, galing. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Ito ay tunay na mangyayari sa ating mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, buhay natin dito, temporary lang, hindi tayo taga rito, meron tayo talagang patutunguhan. Mga kapatid, amen? At number 2, the correction to the apostle. Ito pala, mga kapatid, sabi diyan, John is rebuked for attempting to worship the angel who revealed this thing. Ibig sabihin, si John ay pinagsabihan dahil sa pagtatangkang sumamba sa anghel na nagpapahayag ng mga bagay na ito. Bakit, mga kapatid? Ibig sabihin, nirebuke siya. Mismong si John, na kinausap ng ating Panginoon, binigyan ng kapahayagan, nung sasamba na siya, nirebuke siya. Sabi diyan, John is rebuked for attempting to worship angel who revealed. Bakit, mga kapatid? Sabi sa verse 10, nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit, sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid na nagpapatotoo tungkol kay Jesus ang diwa ng propesiya. So, ibig walang sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay may ginagawa, parating dapat to glorify God. Parating dapat ang ating itinataas, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Alam mo, nagpaawit ka. May lumapit sa'yo, sis, ang ganda ng kanta mo, talagang naano ko. Dapat i-rebuke natin kagad yun. Glory to God, sa Diyos ang kapurihan. Sa Diyos ang pasasalamat. Hindi natin kinukuha yung kaluwalhatian, mga kapatid. So dapat, marami sa atin minsan makikita natin yan. Ang galing talaga mo ng mensahe mo, pastor. Talagang na-bless ako, talagang na-amaze ako. So dapat, doon pa lang, sinasabi natin sa Diyos ang pasasalamat. Parating sa Diyos ang kapurihan. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Dahil, ano yung sabi niya, mga kapatid? Ano yung sabi niya? Ako may aliping katulad mo at tulad ng iyong mga kapatid na nagpapatotoo tungkol kay Jesus. So dapat, ang palagi lamang nating itataas sa ating mga buhay, hindi yung ating mga sarili. Ginagamit tayo na daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon, pero glory to God. Sa Diyos ang parating kaluwalhatian. Amen? Amen? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya nga, parating ganon. Alam niyo po, kapag yun ang ginagawa natin, si Lord yung patuloy nating naluluwalhati. Si Lord yung patuloy nating naitataas sa ating mga buhay. Kaya nga, napakasarap. Kaya nga, nagulat ako nung nirebuke si John mismo, di ba? Apostol ng Panginoon. Pero, nirebuke din siya. Sabi niya, parehas lang tayo na alipin ng ating Panginoon sa Diyos ang kapurihan. Kaya nga, salamat na marami sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Hallelujah. So, yan po, yung verse 10. Okay? Okay, di ba? Tapos na? Hanggang verse 10 lang tayo wala na. Di ba? So, meron pa. So, yun, ipinakita ng ating Panginoon, application tayo ngayon. Tignan natin. Ayan. Supper of the Lamb. Di ba? So, yan po yung S-U-P-P-E-R.
Titingnan natin yan, kung ano yan. Application. Sinong makapagsasabi na walang kasalang magaganap sa langit? Ito po ay mangyayari sa inaharap at ano ang dapat nating malaman tungkol sa Supper of the Lamb. Mga kapatid. Number 1, letter S, the selection. Ang pagpili. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Lord. Sabihin mo sa kanya, si Lord ang pumili sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, the selection. Pag sinabing selection, doon sa karamihan, isa ka sa pinili. Isa ka sa pinakasalan ng ating Panginoon. Isa ka sa tinawag ng ating Panginoon. Di ba? Kapag tayo ay nag-a-apply minsan sa trabaho, ang daming nakapila, hawak-hawak mo yung application mo. Di ba? Minsan nga, nagpe-pray pa tayo. Excited tayo. Sana mapili ako, sana mapili ako. How much more sa ating Panginoon, mga kapatid, na pagdating ng ating Panginoon, dapat excited din tayo na, Lord, sana makasama mo ko. Di ba? Lord, sana mapili mo ko. Kaya nga, the selection. Sabi diyan, Christ will come back for His chosen bride, which is none other than the church. Sabi diyan, si Kristo ay babalik para sa kanyang napiling kasintahan na walang iba kundi ang simbahan, na walang iba kundi tayo. So tunay na sa pagbabalik ng ating Panginoon, na kung ikaw ay magpakontento, sinasabi mo matagal pa yan, inabot ka ng ating Panginoon, sorry na lang kapag hindi ka napili ng ating Panginoon. Alam mo na yon kung bakit ka hindi napili. Ibig sabihin nun, baksak ka. Di ba? So, nakakalungkot kapag ganoon ang nangyari sa bawat isa sa atin. Sabi diyan, He chose us before He create us. Pinili niya tayo bago niya tayo likhain. Ephesians 1:4, sabi niya, bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Mga kapatid, kaya minsan naririnig natin sa mga tao, di ba? Yung mga ini-invite natin, o tayo na lang minsan, narinig, ay hindi ako pwede dyan, makasalanan ako. Hindi ako karapat dapat dyan. Di ba? Ay hindi ako dyan, wala, dito na lang ako. Mga kapatid, kapag pinili ka ng Diyos, wala kang magagawa. Amen? Umiwas ka man ng umiwas sa Kanya, si Lord ang gagawa ng kapamaraanan para makapture ka niya. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Bakit po? Bakit po mga kapatid? Sa akin na lang, dito sa bansang Pilipinas, nung hindi pa ako pumupunta sa Jeddah, ang dami na pinuntahan namin ng aking magulang. Pinasok niya ako sa Charismatic. Pumunta kami ng El Shaddai. Pinasok niya ako sa Cursillo. After 1 week, walang dating eh. Walang pagbabago, suot-suot pa ako ng kwintas. Di ba? Nung una, talagang sisimba ako. Hindi pa ako Kristiyano, nagsisimba ako. Talagang Pero pag uwi ko ng bahay, balik na naman sa dati. Ang daming ginawang mga kapamaraanan kasi nga, medyo pasaway tayo, mga kapatid. Pasaway ako, talagang inaamin ko na laman ako ng lansangan, matigas ang ulo ko, gabing-gabi na, lalabas ang nanay ko, nandun ako sa labas, hinahanap ako. Ginagawa ko, tinatakbuhan ko. Oh, mga kapatid, ganoon ako nung araw. Pero nung pumunta ako ng Jeddah, ang Jeddah Muslim country, mga kapatid, hindi ko alam na doon ako makakakilala. Isang tao lamang ang ginamit. Kaya nga, naniniwala ako na kapag tinawag ka ng Diyos, wala kang magagawa. Amen? Kapag pinili ka ng Diyos, wala kang magagawa. Siya yung gagawa ng kapamaraanan. Umiwas ka man ng umiwas sa Kanya, gagawa't gagawa. Kaya nga sabi ko, Lord, sa Pilipinas, kung saan ako dinala, walang pagbabago. Pero pagdating sa Jeddah, isang beses lang, mga kapatid. Doon talaga,
ko naranasan yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Doon ako nagtuloy-tuloy. At hindi lang yon, nadala ko pa yung aking buong sambayanan. Kaya nga mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga hindi dahilan, marami akong kasalanan. Hindi ako pwede dyan, masusunog ako dyan. No, mga kapatid, hindi dahilan yun. Hindi mo pwedeng sabihin, kapag si Lord ang tumawag sa'yo, wala kang magagawa. Dadalhin. Unti-unti lang. Alam mo, nung una dumating ka, parang walang dating, pero unti-unti, parang nauuhaw ka na. Yung ako nga, nung makakilala sa Jeddah, mga kapatid, mga 1 linggo, wala pang dating, pero unti-unti, nawala yung sigarilyo ko. Sa Jeddah, ang lakas ko manigarilyo pa rin nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Pero naramdaman ko, unti-unti yung sigarilyo, unti-unti niyang inalis. Bawal ang alak doon. Umiinom pa rin kami doon. Unti-unti, iniwalay niya ako sa tropa. Mga kapatid, nagalit na nga sa akin yung tropa. Oh, ganyan ka naman eh. Di ba? Pero mga kapatid, pag si Lord ang kumilos sa buhay natin, talagang grabe. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So ganun po. So lahat tayo na narito ay pinili at tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga, gawin mo na kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoon. Lahat tayo ay gagamitin ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ka naman tatawagin niya kung wala siyang nakita sa iyo. May nakita sa iyo ang ating Panginoon. Gusto ka niya na maggamit niya sa kanyang kaharian. So this is the time na i-grab naman natin, mga kapatid, yung pagkakataon. Huwag nating sayangin. Huwag nating aksayahin. Madalas kong sinasabi sa inyo na kailan ka pa maglilingkod sa ating Panginoon kapag hindi mo na kayang buhatin yung isang timbang tubig na may laman? Kailan ka pa maglilingkod sa ating Panginoon kapag nakahiga ka na sa banig ng karamdaman? Hanggat malakas ka pa, hanggat ginigising ka pa ng ating Panginoon, gawin mo na kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoon. Amen? Dahil siya yung tumawag at pumili sa iyo. Amen? Kaya nga dapat nandoon na yung galak mo, nandoon na yung saya mo. Lord, magpupuri ako sa iyo. Araw ng linggo, ihahanda ko yung sarili ko sa iyo. Hindi ko isipin kung ano yung sasabihin ng aking mga katabi. Ang sasabihin ko kung paano kita maluluwalhati. Amen? Amen? Dapat ganun. Ang pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon ay individual. Kaya nga dito may practice tayo. Pinapractice na yun yung sarili natin dahil pagdating natin sa langit, wala na tayong gagawin doon kung hindi magpuri, sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. So yun, yung number 1, sabi dyan, the selection, letter S. Ano naman yung letter U? The union. Yan. Ang pag-iisa. Christ will be united with His bride to be with Him forever. Wow! Ang galing. Di ba? Forever. Di ba? Sa kinakasal nga, di ba dito, meron pa mo, till do us part. Magsasama sa hirap at ginhawa, sa kamatayan, hanggang sa kamatayan. Pero minsan, marami tayong nakikita na, 1 buwan pa lang, wala na. Di ba? Pero dito, pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, malinaw pa sa sikat ng araw na sinasabi niya, si Kristo ay makikisa sa kanyang kasintahan upang makasama siya magpakailanman. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Sino dito yung mga nanay na kasama yung kanilang asawa? Sabihin mo sa asawa mo, walang iwanan. Kalabitin mo siya, sabihin mo sa kanya, kung naman tawag mo sa kanya, sabihin mo, walang iwanan. Di ba? So dapat ganon. Kung papaano sa langit, mga kapatid, doon makakasama natin ng panghabang buhay. So dapat dito pa lamang sa lupa ay ganon din yung ating pinakasalan na ating mga asawa, mga kapatid. Kaya nga, sabi diyan, si Kristo ay makikisa sa kanyang nobya upang makasama siya magpakailanman. The imagery of intimate wedding. Ang imahe ng wedding, yung kasalan. So yan po. Bakit? Sabi sa Ephesians 5:31-32,
Ano po yung sabi diyan? Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Pero sabi sa verse 32, mayroong ditong malalim na hiwaga na sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. So, hindi po ito yung literal, mga kapatid, na kasalan. Pagkamat mangyayari talaga yon, sinasabi yon na totoo naman na kapag ang babae at lalaki ay kinasal, talagang hiwalay na sila sa kanilang mga magulang at bubuo sila ng pamilya nila. Pero dito sinasabi, mga kapatid, na ito ay patungkol doon sa ating Panginoon na kung saan tayo po talaga ay makakasama ng ating Panginoon. Na kung saan ito na yung pangwalang hanggan, magpakailanman. Di ba? Ang sarap, mga kapatid. Kung dito, meron tayong till death do us part. So doon, wala nang kamatayan, mga kapatid, sa langit. Na kung saan tayo nga ay talagang makakasama na ng ating Panginoon magpakailanman. Kaya nga kaway-kaway, mga kapatid, doon sa mga hindi nakaranas ng kasalan. Di ba? Dito sa lupa. So, sa langit, doon ka ikakasal. Amen? Palakpakan mo yung sarili mo. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, yun po, mga kapatid, na kung saan, sinasabi diyan yung the union. Diba? SU na tayo. Yung susunod, letter P, predestination. Christ will conform His bride to His likeness completely. Ihahalin tulad ni Kristo ang kanyang kasintahan sa kanyang kawangis ng lubos. Ibig sabihin, tayo talaga ay magiging kawangis na ng ating Panginoon, mga kapatid. The process of Christ-likeness for the purpose of glorification. Ang proseso ng pagiging katulad ni Kristo para sa layunin ng pagluwalhati. Sabi sa Romans 8:29-30, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Ibig palang sabihin, alam na ng Diyos kung talaga kung sino yung talagang pakakasalan Niya at kung sino yung talagang magiging Kanya. Kaya nga, sabihin mo sa sarili mo, ako yun! Sabihin mo, ako yun! Amen. Sa Jebrim family, alam ko lahat ay pakakasalan ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Di ba? Mga kapatid, so tayo po yon. Ang mga pinili niya noong pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanyang pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binaginan ng kanyang kaluwalhatian. Wow! Grabe! Ang galing talaga ng ating Panginoon ang mangyayari sa atin, sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Kaya nga, dapat yung ating pakikipag-isa sa ating Panginoon ay dapat ay tuloy-tuloy, mga kapatid. Huwag mapuputol. Amen? Walang bakasyon. Amen ba? Ay, hindi mo na ako pupunta. Okay lang yun. Ngayon lang naman eh. Susunod na lang. Paano kapag may ginawa na naman yung ay, okay lang naman, 2 beses pa lang. O tapos sumunod na 3 hanggang sa hindi ka na magpatuloy. So dapat, hindi natin pinapayagan. So dapat, every Sunday, ay magkikita-kita tayo dito at sama-samang nagpupuri, sama-samang nakikinig ng kanyang salita, at sama-samang sumasamba sa ating Diyos ng buhay. Amen? Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa darating na linggo, huwag ka mawawala. Hahanapin kita. Di ba? Sabihin mo sa kanya, Amen? Huwag ka mawawala sa darating na linggo. Amen ba? Amen? Aatin ba tayo sa darating na linggo? Amen. Narinig ni Lord yung ating amen, ha, mga kapatid. God knows. Di ba? Okay. So dapat, andun parati yung galak natin, andun yung saya natin, na kung saan tayo ay patuloy na tutugon sa panganawagan ng ating Panginoon. At yung isa pang P, ano pa yung isang P? The perfection. Yan.
Di ba? Sabi diyan, Christ will provide His bride a pure wedding gown. Di ba, mga kapatid? Si Lord ang magbibigay, si Kristo ang magbibigay sa kanyang kasintahan ng isang purong damit na pangkasal. No? Kasi nga doon sa langit, wala nang doon, wala nang lalaki, babae. Wala na doon. So, ibig sabihin, tayo pala lahat ay bride. Magsusuot talaga tayo na damit pangkasal at bibigyan tayo ng ating Panginoon. Lalaki ka man dito, babae ka man dito, pagdating doon ay wala nang kasarian. Amen? Amen ba? Lahat tayo ay magsusuot ng, sabi diyan, ay isang purong damit pangkasal. Yung puting damit, sabi diyan, white dress symbolizing the sanctification to perfection. Puting damit na sumisimbolo sa pagpapakabanal hanggang sa pagiging perfecto. Ibig palang sabihin, mga kapatid, kapag tayo pala ay sinuotan na nung puting damit, talagang perfect na tayo. Na-sanctify na tayo, mga kapatid. Wow, ang sarap. Talagang pasok na pasok ang J-Brim family sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay makakarating at tayong lahat ay lalakad doon sa kasalang magaganap sa kalangitan. Di ba? Excited na ba tayo? Amen. So dapat excited na tayo. Lord, ang sarap siguro. Biruin mo, ang daming mga nag-aawitan, nagpapalakpakan, habang ikaw ay lumalakad, nakasama mo yung ating Panginoon. Di ba? Kung dito, hindi ka lumakad doon sa kalangitan, talagang lalakad ka. At dapat na talagang gagawin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen? Sabi dyan sa Revelation 3:4. Ito yung tinuro ko rin, di ba? Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Amen? So, tiis-tiis lang, mga kapatid, habang tayo ay nandito sa mundo. Maraming bagay na gagawin ng kaaway. Maraming bagay na andyan yung mga pandaraya, gagamitin ang bawat isa, maaring dito sa loob ng iglesia, ng simbahan, gagamitin, pero dapat tuloy lang tayo. Huwag nating titignan yung mga kahinaan ng ating mga kapatid. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan. Basta kailangan, parati lamang tayong nakapokus sa ating Panginoon. Kasi, pag tinignan mo yung kahinaan ng kapatid, hindi ka na aaten. Ayoko nang pumunta dyan, ganun pala dyan eh. Diba? Ayoko na dyan. Ang dami palang mga, so wag natin tignan yon, mga kapatid. Sa Diyos tayo nagpupuri, sa Diyos tayo sumasamba. Dapat, focus lamang tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Para makarating tayo doon sa sinasabi na kung saan, sabi diyan, napanatiling walang dungis ang kanilang damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Hallelujah. Amen. And then, letter E. Ano pong sabi diyan? The exaltation, pagpaparangal. Christ will glorify His bride, He saved and who had suffered with Him. Luwalhati ni Kristo ang kanyang kasintahan na iniligtas niya at nagdusa kasama niya. So, ibig sabihin, talagang ando doon na makakasama siya ng ating Panginoon. The reward that will be received, ang gantimpala na matatanggap. Sabi sa 1 Peter 4:13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalhatian. Amen? Amen ba? So, yung mga nararanasan natin, dapat hindi natin yan talagang ini-entertain. Sabi dyan, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kalwalhatian. Amen, mga kapatid. So, tuloy-tuloy lang tayo dapat na gawin. Yung pagpapagal natin, mga kapatid, hindi mawawalan ng kabuluhan yan. Kung sa ngayon, tila baga, Lord, bakit ganun? Para walang tila baga nangyayari. Meron. Tingin mo lang yan, may ginagawa ang ating Panginoon sa buhay mo. Tuloy-tuloy yan. Kay God, sa Diyos,
pantay-pantay. Kung ano yung ginawa natin, yun yung ating aanihin, mga kapatid. Amen? Amen? Kaya, huwag tayong magsasawa na gumawa ng mabuti. Huwag tayong magsasawa na patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. And the last, the redemption. Sabi diyan, Christ will consummate His love for His bride to complete her salvation. Tutuparin ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa kanyang kasintahan upang makumpleto ang kanyang kaligtasan. So yan yung pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Na talagang gagawin niya na kung saan tayo ay makakasama niya at tayo kapag nakasama niya, isa na tayong perpekto, tayo na yung kanyang pinakasalan at tayo nga ay talagang makakapasok na doon sa heavenly city. At mararanasan na natin yung 6 na katotohanan na buhay natin doon sa heavenly city. Di ba? Ang sarap, mga kapatid. Hindi ka na mai-stress doon. Di ba? Hindi ka na madidistress. Hindi ka na mag-iisip kung ano kaya ipapakain ko sa aking asawa. Di ba? Ano kaya iluluto ko? Di ba? Wala na. Ano kaya, mag-overtime ako, kulang na naman yung budget ko. Wala na, mga kapatid. Wala na tayong pag-iisip, ang gagawin na lamang natin doon ay pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga, napakasarap doon na wala na tayong ma-encounter ng mga problema, wala na mga makasalanan, wala nang sinumpa, at wala na rin daw gabi doon. Di ba? Yung itinuro nung nakaraan. Sabi diyan, sa Ephesians 5:25-27, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahang ito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Di ba? Mga kapatid, so napakaganda. Sabi niyan, mga lalaki mahalin. So ito po yung sa literal, dapat nga naman talaga mahalin natin ang ating asawa, pero ang pinapakita po dito yung kung paanong inialay ng ating Diyos yung kanyang buhay sa kanyang mga anak sa iglesia. So dapat ganun din po tayo na patuloy nating ialay ang ating buhay sa ating Diyos na buhay. Di ba? Sabi niya ganon na kailangan tayo po ay patuloy na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At bilang konklusyon, tayo po'y tumayo. So habang nakatayo ka, saan ka man naroroon sa mga oras na ito, habang tayo ay kumakanta, pinakita ng ating Diyos yung magaganap na kasalan doon sa kalangitan. Ang hapunan ng kasal ng kordero na siyang katuparan ng pagkakaisa sa pagitan ni Kristo at ng simbahan ay ang tanging kasal na ginawa sa langit at ang pinakamaluwalhating pagdiriwang ng lahat ng nakay Hesukristo. So mga kapatid, God knows naman na talagang alam niya yung katayuan natin sa kanyang harapan. So sa mga oras na ito, patuloy po natin na idulog sa ating Diyos yung mga bagay-bagay na nagiging hadlang. Kung gusto natin talaga na makasama tayo ng ating Panginoon, tayo yung kanyang magiging bride, tayo yung kasintahan, na pipiliin niya pagdating doon, ay ihanda na po natin ang ating mga sarili. Di ba? At tayo po ay patuloy na magpasiyasat sa ating Diyos na buhay.